Alam nyo guys, hindi na dapat gamitan ng utak para makiramdam sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Grabe yung mga travel funds na nakikita natin, billions of money, habang yung mga Pilipino natin ay namamatay na sa gutom sa sobrang mahal na mga bilihin at walang ginawang aksyon ang ating Pangulo. Yan po ang number one lapses dahil sa ating batas, obligasyon ng ating Pangulo ang ibaba yung presyo because that is the government mandate. At yan po ay nakasaad sa batas. Si Duterte nga no, sa panahon ni Panot, 56 ang kilo ng bigas. Sa panahon ni Duterte na ibaba niya ng 7 pesos pero more than 7 pesos ang naibaba ni Duterte. Hindi tayo maka-Duterte dito pero nakikita natin ang totoong pagmamahal sa taong bayan. At ngayon, naglalabasan na yung mga adik, yung mga kawatan, yung mga nambubuli, yung mga nagsisindak sa kalye. At marami ding nabiktima ng mga inosenteng mga babae, mga estudyante sa dukutan ngayon at sa mga adik. Hindi ba kayo lumalabas at hindi nyo napansin yun? Hindi na gamitan ng utak to Dapat makiramdam kayo kung ano nangyari sa bansa. At dito pa lang pinuprovoke niya yung China. Which is, masasabi natin dito, we have the sovereign right, not the sovereignty. Ayan ang hindi naintindihan ng ating mga tangang mga Pilipino dahil pinaglaban daw tayo sa China. Yun ang napaka-intellectual na concept ng ating mga Pilipino na hindi nila naintindihan yung mga galawang, mga political, ambisyonal ng ating mga politician. Yun ang totoo guys. So, maraming mga Pilipino ang naniwala sa mga ginagawa ni Kuting na pinaglaban daw tayo sa China. Na which is, walang katotohanan lahat at ginagago lang yung mga Pilipino dahil wala tayong sovereignty, sovereign right. I-search niyo yun kung ano yung sovereign right like Taiwan, China, Japan, Vietnam, Thailand, Indonesia. Lahat po tayo merong sovereign right, merong karapatan. At yan po ang sinabi ng UNCLOS. Ang UNCLOS po, under po yan sa US. So, nagiging tuta si Tanso katulad ng president sa Ukraine na sila lang ang yumayaman. No? At yung taong bayan ang pinapahamak nila. They are putting the people in jeopardy and risk. Yon ang katotohanan dito. Parinig ko sa inyo, ginagago lang tayo ng ating Pangulong Kuting. Ipaparinig ko sa inyo kung bakit ginagago tayo. Ipaparinig ko sa inyo at pakinggan ninyo kung hindi ba siya takot sa China. At ito lang maraming nagawa yung China sa atin. Neighbors country natin yun. Ang layo lang ng US. Bakit sila makialam? Sariling problema sa bansa, hindi nga masolusyonan. Inuuna pa yung mga pag-travel, pag-attend ng wedding party sa mga hari. Piling hari itong ating binutong Kuting. Tayo yung nagbabayad. Ang masakit dito, tayo yung nagbabayad sa kanila. Tayo yung nagsusildo. Lahat ng pera ng government, lahat ng pera ng ating government agencies ay siya ang may hawak. Pati yung Bangko Sentral. Lahat siya ang may hawak. Mga taxes natin, permit natin, lahat. Trillion of money. At wala siyang nagawa. Supposed to be to make it affordable to our people para hindi sila mahirapan, dapat ibaba yung presyo na sa sobrang mahal na ngayon ay marami nang namamatay sa gutom ng mga Pilipino. Walang pandemic, napakaganda yung economics natin pero napakamahal. Yun ang problema dito dahil naniniwala pa tayo sa mga sinasabi ng mga pulpul ng mga politiko na walang ginawa at sayang lang yung pera ng taong bayan na sinisweldo natin sa kanila, kawawang Pilipinas. Sa totoo lang, sa laki ng taxes na natanggap ng ating government, trillion of money at bibigay pa ng mga trillion of funding sa mga projects, sa mga programs. Nakikita natin yan sa mga reports, pero bakit ganito kahirap yung mga Pilipino? Hindi siya makabayan, wala siyang gratitude at wala siyang pag-care sa mga tao, wala siyang concern sa buhay ng mga Pilipino. Yan ang totoo. Hindi po tayo dito maka-Duterte dahil hindi ako maka-Duterte, hindi din ako maka-Marcos or maka-Dilawan. Ang sa atin dito, bumoto tayo ng politician para magserbisyo ng tama at hindi lukuhin yung mga Pilipino na grabe na ang sobrang mahal ngayon na walang pandemic at napakaganda yung economics natin. Nahihirapan na yung mga Pilipino, dapat itaas yung sweldo natin kahit itaas lang ng 200 dahil hindi na kaya. At sabihin sa mga tanga, magtrabaho tayo. Mabubuhay ba tayo kung hindi magtrabaho dito sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon? Dati kay Duterte nakakabili pa tayo ng 20 pesos isang kainan. Pero ngayon, more than 60 pesos na ang isang kainan at hindi pa yun masarap. Grabe ang mahal ngayon guys. Kawawa yung mga Pilipino natin. Sila lang ang nakakain ng masarap, sila lang ang nakatravel. They are living like a monarchy, like a king. Kumakain using their gold spoon. Ang mga hinayupak na to, ang mga Pilipino
kinakawawa sa sobrang hirap. Kaya wag mo po tayo magpakulto sa mga politiko na sila lang ang mayaman sa pera ng taong bayan. Inaabuso na tayo ng gusto. Niluloko na tayo ng gusto. At ito, ipapakita ko sa inyo. US has weighed in. It constantly points to Article 5 of the Mutual Defense Agreement, which was signed in 1951. It now says that it now extends to all armed conflicts, armed attacks in any area of the South China Sea. In practice, what exactly does that mean? Perhaps incursion, for example, to occupy, still trying to keep it peaceful. But you see, we avoid, as I said, we think about peace in the national interest. That I don't think anyone wants that, unless you've asked a very difficult question here. Unless the effects are such that that